ang ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So muli magandang umaga po sa inyong lahat. Tila baga ang tema ng ating mga pagbasa, higit ay ang Ebanghelyo, ay ang pagtatama o ang tinatawag nating correction. Yung iba sinasabi na it is a fraternal correction at yun man ay for the purpose of winning over a brother or a sister. Kanina ang madaling araw ako ay nakikinig sa Radio Veritas at meron silang ilang trivia. Isa na dito, sabi doon ay nung araw daw may mga kumbento ng mga relihiyoso na kung saan may isang araw silang pinipili na nagkakaroon sila ng correction, pagtatama, pagsasaayos ng relasyon sa isa't isa. Yun daw isang miyembro, patatayuin sa gitna, and symbolically ay babatuhin. Of course, hindi naman mga bato ang pinambabato, kundi siguro mga crumpled papers o kaya yung mga maliliit na bato bilang paalala na merong pagtatama, merong correction, fraternal correction na mangyayari sa itinakdang oras na iyon. Yan, tapos isa-isang ipapaalala yung mga observation. Yung iba sabi nila ay medyo parang sa atin ay trivial, yung hindi maayos ang paglilinis ng mga assigned territories o kaya neglect of assignments o isang member ng community ay late sa prayers and moving on to a more personal na siguro ay alitan ng bawat isa o isang bagay na ginawa ng isang kasama na naka-offend sa kanya ring kasama. And here, sa ating pagbasa ngayon, in the Gospel for today, ay merong ibinibigay sa ating panuntunan on how this correction will be done or shall be done. Ano ang una? Ang una rito ay yung tinatawag nating confrontation o yung personal approach. Meaning to say, kung kayo, merong isang naka-offend sa iyo, ikaw mismo ang personal na kakausap. O, sabi rito, puntahan mo siya at kausapin mo ng sarilinan. O, sadly, may mga pagkakataon na hindi ito nangyayari. Bago natin i-correct ang isang tao, o kaya naman paalalahanan siya na meron kang bagay na ginawa na hindi ko ikinagusto, ay nako, na-broadcast na. Kahit nung araw wala pang social media, ay na-broadcast na yan. Kinausap na yung kapitbahay, kinausap na yung isang kapatid, naku, si Kuya Ika, si ate, si Bunso, may ginawa sa akin ganun. O kahit hindi mo pa siya nako-confront, yung may nagkasala, ay doon ka na muna sa iba. O kaya naman, marami ngayon yung mga magpo-post na may pasaring, no? O, yung ano dyan, yung nanggancho sa akin. O kaya naman, malimit yung mga pabiro tungkol sa pangungutang. Ano? O, yung mga ikanangungutang dyan, pais tayo Starbucks. Ako ikain hindi makapagkape ng kapeng 3-in-1. Mga ganito. Kaya naman ay, yun na nga, malimit ay nauuna pang sabihan yung ibang tao. And the tendency is for the story, for the event, kung ano man ang nangyaring yon, na lumaki at maging tinatawag natin na out of control. Na minsan nakakarating na doon sa tao na dapat ay tayo ang kumakausap. At nako, tayo pong lahat ay guilty dyan. Na ang inyong lingkod minsan ay tinatamaan din ng ganitong tukso na sabihin ko muna ika sa iba. O kaya naman, of course, ay the lack
of courage to confront a person. Hindi nga naman madali. O paano, Father, pag ayaw makinig? Pag ayaw makinig, ayan, punta ka dun sa pangalawa. Kung merong confront, meron tayong tinatawag na consultation. Maghanap ng taong maaaring makatulong sa pag-aayos. Alam niyo po, sa ating paligid, merong mga tao na tila baga binigyan ng ganitong talent. Sa mga baryo, sa mga lugar. O pag may mga alitan ng pamilya, merong laging isang namamagitan. Minsan yung mga dating opisyal, mga dating kapitan ng barangay na may kakayanan na mamagitan. O kaya naman ay malimit sa pamilya, ay yung tinitingnan natin na nakakatanda o kaya naman ay kagalang-galang. Or sa mga communities, if you have mga communities, may it be sa community nyo sa mga marriage encounters, mga charismatic community, meron dyan tayong tinatawag na mga marurunong na mamamagitan. But then, may paalala doon na ang mamamagitan ay maaring 2 o 3 saksi nang sa gayon ay marinig nila ang magiging usapan ng dalawa at in a more experiential or practical way, ang kukunin ay yung hindi naman kumakampi. Kasi baka instead na mag-ayos ay magsulsul pa. Yung tinatawag natin baka mag-tsuwariwap pa. Tsuwariwap. Oo nga, mga ganito. No, so, ang pangalawa ay maghanap ng tao na maaaring makatulong, lalo na kung ang taong ito ay kakilala at familiar sa sitwasyon na inyong kinakaharap. O kung merong confront, may consult, ay nariyan yung simbahan, the church. Though ang description dito sa atin kay Mateo is the community that has gathered together. Tinipon ng Panginoon. No, hindi lamang ito an assembly, an ordinary assembly, but those who were called by Jesus Christ. No, in the case siguro ni Matthew ay yung community, the Christian community that they formed. Now, that when they gathered together, the presence of God is in their midst, the wisdom sa mga leaders brought by the Holy Spirit. O sa atin, ngayon sa simbahan, kaya ang simbahan in its experience ay meron na ring mga ibinibigay sa ating panuntunan kung ano ang gagawin sa isang pagkakamali, sa isang pagkakasala ng ating kapatid. But in the time of Jesus, it is the assembly. Kasi merong ibinibigay ang Panginoon na kapangyarihan in form of prayers, in forms of petition. Lord, bigyan mo ng linaw ang mga taong natipon ngayon para makapagpataw ng tamang desisyon sa isang nagkasalang kapatid sa community, sa pananampalataya. Medyo segue ng konti, kaya nga kahit yung mga prayers natin, alam niyo po ba ngayon sa ating Shrine of Jesus the Divine Word, ang dami po ng mga prayer intentions. Although mayroong mga prayers kami natatanggap, Father, ipagdasal niyo po kami, ipagdasal niyo po yung pamilya, may pagkakataon na tinatanong namin, ito ba gusto mo ipagdasal ko sa aking personal prayer o kaya naman ay gawin natin na prayer of the community. No, because there is, sabi nga ng Panginoon, noong pag nagkakatipon ang 2 o 3 sa pamagitan ng pananalangin, ng pagdarasal, ay diringgin ng Panginoon ang kanilang mga idinudulog, ang kanilang mga hinaing.
And in this, sa pag-aayos, sa pagtatama, sa correction, malaki ang nagiging papel ng simbahan, ng pagkakatipon ng mga taong tinawag, ng mga taong naniniwala at mga taong sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. At ang pang-apat ay nagsimula na rin lang tayo sa mga letter C. Confront, consult the church. Ang panghuli ay yung tinatawag nating charitable consideration. Si Paul, very strong dyan, na reflecting on the words or from the words of Jesus about loving our brothers and our sisters. Anong sabi dito sa pang-apat? Kung hindi pa makinig, nagtitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Well, borrowing from the reflection of Bishop Ambo, ang sabi niya rito, the correction na tinatawag o yung charitable consideration ay hindi dahil sa, sige, para na silang mga hentil, outcast na. Sila isang publikano, o isang tax collector, outcast na. Remember, in the words of Jesus, or experience of Jesus, sa Gospel according to St. Mark, nung napansin ng mga scribes at mga Pharisees na ang ating Panginoon ay nakikisalo sa mga tax collectors, nakikisalo sa mga makasalanan. At ito yung consideration, charitable. Kung hindi pa rin magbago, ay sinasabi siguro sa atin ng Panginoon, huwag niyong titigilan. Kasi nga, sabi ko kanina, it's the correction to win over. Para manumbalik. Ang pagtatama in a Christian way ay para manumbalik, to win over. Hindi to kick out. Kaya give them a chance. Kung hindi pa, hintay tayo ng ilang araw, ilang panahon. At baka may mga pagkakataon, karanasan itong taong ito na magmumulat sa kanya. Hindi ba tayo ganon? Pag tayo ay nagkasala sa isa nating kapatid, wala pa tayong courage to accept na tayo ay nagkamali. May mga dumarating na karanasan sa atin. An experience of care. An experience of love from others. Na yung mga pagkakataon na parang inisip na, wala na sigurong tutulong sa akin, wala na magmamahal sa akin because of my ugali, because of what I have shown to my brother or my sister. Pero hindi. May mga pagkakataon na in spite of our shortcomings, in spite of the things that we did to our brothers and sisters, patuloy pa rin silang nagre-reach out. Patuloy pa rin silang tumutulong sa atin. So, charitable consideration na itong kapatid kong ito, bagamat sinunod na namin ang proseso, hindi pa rin ay intay, bigyan ng pagkakataon, bigyan ng chance, bigyan ng 70 times, 7 times. Of course, nakakakabog itong sinasabi sa atin. Malamang ay marami sa atin nililigalig ng ganitong proseso sapagkat sa totoo po'y napakahirap ang pagtatama, napakahirap ang paghihikayat sa ating mga kapatid, sa pagbabalik loob, sa pakikipagkasundo. At tayo rin, at times, ay may mga ganitong ugali na tayo man ay ayaw itatama, ayaw pagsasabihan, ayaw papayuhan. But, of course, it is always the grace of God. Umaasa tayo sa presensya ng Panginoon na tayo ay Kanyang tutulungan. Lalo na kung ang hangarin natin, in the context of our celebration of our readings for today, ang hangarin natin ay itama ang isang tao o tayo man ay itama ng isang tao to win over, upang mapabalik, upang mapanumbalik ang relasyon sa isa't isa, ang relasyon sa community, at ang relasyon na sa tingin natin
napagting o kaya ay naputol because of an offense na ginawa ng isang tao sa atin, sa kasama o sa Diyos. O ayan na, balikan natin. The 4 things pagdating sa corrections: confront, consult, then ang church, the community, at higit sa lahat ay ang charitable consideration na wala naman tayong ibang inspirasyon kundi ang ating Diyos, kundi ang ating Panginoong Hesukristo na walang sawa, walang tigil, na nagtatama sa atin, nagpapatawad sa atin, at nagpapanumbalik sa atin sa relasyon sa isa't isa, sa relasyon sa simbahan, at sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Amen.